Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay ipapaliwanag ko regarding doon sa nauna nating video na bakit nga ba hindi na kailangang gumamit ng busina or i-lesson. So yung iba hindi nila naintindihan yung pagkaka-caption ko, no? At ayun, di ko alam kung saan sila nag-base, kung sa caption ba or dun sa nakita nilang nakasulat sa mismong video na busina hindi na kailangan gamitin. Kasi may nakalagay dun na eto, yan, nasa screen. Ewan ko kung dyan sila nag-base pero ito, ipapaliwanag ko sa inyo mga master kung bakit ko nasabi na i-lessen ang paggamit ng busina or pwedeng hindi na nga gumamit. So sa mga defensive driver ay madali nilang naiintindihan ito. Marami pa rin nag-comment sa video na naintindihan yung gusto kong iparating, no, na i-lessen. At dahil nga ito ay kalimitang pinagmumulan ng road rage. At ayun, bibigyan ko rin kayo ng mga example na mga senaryo na ma-encounter natin dito. Yan, tulad niyan, no. So kung defensive driver ka, hindi mo na yung pubusinahan, hahayaan mo nang makadiretso yan or hayaan mo na siyang makauna. Kasi usually kalimitan sa mga ganong senaryo, yung mga driver na atat na ayaw maabala, na laging gustong mauna, ay bubusinahan yon at talagang hahabulin pa para sila yung mauna. Isa yan sa example at marami pa tayong example dito na madadaanan natin na talagang actual na nangyayari dito sa kalsada. So yung regarding naman sa flashing light mga master, hindi naman lahat na senaryo ay pwede mong gamitin to, no? Depende pa rin nga sa sitwasyon. Kasi yung iba talaga pinagpipilitan na mas okay pa daw gumamit ng busina kaysa sa flashing light. Yan, tulad yan, naglipat siya ng walang signal. So pwede mo siyang gamitan ng flashing light para hindi siya mainis kaysa businang gamitin mo. Pero as defensive driver nga, ayun, based doon sa pagkaka-caption ko doon sa mismong video, minor lang at flashing light pwede na. So kung hindi mo naman na gustong gumamit ng busina at flashing light, kung defensive driver ka, ay ayun, magme-minor ka talaga. Dahil hahayaan mo nang umuna sila or ayun, mag-aantay ka. Kasi kalimitan nga sa mga gumagamit ng busina ay ayaw magpaabala, na mabubusinahan pa talaga at makikipagpaunahan. Yan, tulad yan mga master, oh. Kumbaga tayo namamaybay dahil traffic. Yung iba di mo alam kung sinasadya na harangan yung konting space dito sa gilid. Pero minsan mayroong driver naman na pag na flash, na gamit mo yung flashing light sa kanila is kumakabig sila ng konti para gumitna at para magkaroon ng space dito sa kabila. So isa yan. Bakit nga ba nasasabi nating isa sa pinagmumulan ng road rage ang hindi tamang paggamit ng busina? Yung mga minor hazard na pwede naman natin tayo mag-antay at palipasin na lang. Wait lang, traffic. Yan, lalo na sa mga ganyang e-bike mga master, no, na mga nasa gitna. Yung iba bago overtake, bubusinahan. Mga minor na sitwasyon na hindi na kailangan gumamit ng busina, flashing light mo lang. At ang flashing light na sinasabi ko ay para lang sa mga nasa harapan mong ma-hazard. Yan, tulad yan, yung iba bubusinahan yan, nalipat na walang tingin-tingin. Pero as defensive driver, hindi na ako gumamit ng busina
At inintay ko na lang mauna siya. Then kung may space, saka lang ako o-overtake sa kanya. Kasi once na mabusinahan mo yung ganyan, sabihin naman na nagmamadali ka rin. At ayun, hanggang sa mag-away kayo, magsagutan kayo. Hindi naman maiiwasan sa mga gantong traffic light na magsingitan. Yan, tulad niyan, no, bumubusina. Ayaw paunahin yung mga motor na kahit pwede naman siyang gumitna ng konti, ay hindi niya kinakabig yung kanyang manibela. Yan, mga ganyan driver na kung magkakaroon siya ng katapat na siraulong driver din na nakamotor, ay malamang maggigit-gitan yan, mag-uunahan yan. Yung tipong minor hazard na pwede mo namang iwasan, ay iwasan mo na lang kaysa businahan mo. Dahil yun nga, defensive driver ka. Yan, yung ganyang bumaba sa jeep na biglang yan, tulad yan, iantay ko ng makababayan kaysa businahan mo pa. Mga ganyang senaryo, mga master, yung sinasabi kong i-lessen ang paggamit ng busina. Hindi na yung sinasabi ng iba na para ma-aware daw yung mga nasa paligid. Oo, tama naman, pero hindi para maanoy. May nagtanong pa sa akin, para saan daw ba ang busina kaya ikinabit? Ang sagot ko, para ma-aware nga, tama. Yan, tulad niya, mga nababa. Kaysa businahan mo niyan, antayin mo na, kasi yung nasa harapan naman is traffic pa rin. Konting oras lang, nandoon ka na rin sa kasunod nila. Yung iba kasi ginagamit ang busina para mainis. Ang mga motorista or kahit mga naglalakad nga lang, pwedeng mainis sa'yo yan kung hindi tama yung paggamit ng busina mo Yan, tulad yan, di ba? Antayin mo lang. Hindi ka naman yan maaabala ng segundo dahil traffic pa rin sa unahan. So yung mga ganitong pagsingit, mga master, kung 4-wheel driver kayo, ay haba ng pasensya ang kailangan para hindi uminit ang iyong ulo. Dahil pare-parehas lang naman tayo makakarating sa ating paroroonan. Siyempre, given na yung mga nakamotor na mauna talaga sila. Ako, nagdadrive din ako ng 4 wheels, pero hindi tayo ganyan. Kasi oras naman para maka-overtake ka kung talagang nagmamadali ka. Mag-antay ka lang ng tamang space at tamang pagkakataon para ma-overtakean mo yung gusto mong overtakean. Yun lang, mga master, at sana nakuha nyo yung punto ng ating video. At ayun, ride safe lang palagi at maging defensive driver lang. Yan, tulad yan, pipitikan ko yan para ibig sabihin tumigil muna siya or tayo muna ang mauna. Pero kung hindi siya magbibigay, pwede naman tayong tumigil kung sa tingin mo hindi ka pagbibigyan. Kaysa businahan mo yan, ay lalo kayong hindi magkakaigi ng sitwasyon at pares lang kayong iinit ang ulo. Right, let's go.